best! Mga kaibigan, kami nagbabalik po dito sa Rabad. Yes. Ito na yung mga pinakaabangang talakayan at pag-uusap. Pero bago yan, yes, Shelina. No, she's telling me about Sid. Nakasalubong si Sid at ang sabi ni sabi. Sid sa akin, "Hi, Ma'am Charlene." Sabi ko, "Ba't naman, Ma'am Charlene lang?" Ganun kagalang yun. Oo, Ganun kagalang. very nice guy. Brilliant actor. Kaya mga kaibigan, abangan ho natin yan. Bukas, umpisa ng Alina. Yes. With Shaina Magdaya. Yes. Okay. At ang kokuyot ako, malapit na rin. Eh, When is it? bukas- When is it? Wala pang date. Tomorrow, At ito na ito si humahabol na Casey. si Casey. Hello! Nandito na kayong tatlo. Yes. Hindi ko rin alam Ang kung ba't busy hindi sinungga. Halika na. Hi guys! Pinag-uusapan namin. Oo. Sandali lang, last night was the MDG Millennium Campaign of the United Nations. And Okay. I'm so happy because Are we so hitting many the people target? came. Well, we have 5 more years, at least when it comes to eradicating hunger with the World Food Program, yes. 5 years ba? 5 more years. 5 more years. Well, hindi naman. Reach for the moon, and if you don't make it sa moon, you will end up in the stars. Diba? That's true. Okay. At saka Nakakatuwa si malaking Casey. bahagi ka doon sa programang yun. Yeah, Diba? the We're proud United of you. Nations World Food Program, WFP.org. Okay. Guys, check it out. Mga kaibigan, katulad ng aming naipangako kanina po, narito, panoorin ho natin ang una naming kwento dito po sa napakalaking balitang ating tatalakayin ngayong hapon. Panoorin po natin. Banggaan! Tony Gonzaga versus Mariel Rodriguez. Alitang patuloy na lumalaki. Hidwa ang mas lumalala. Ito na nga ba ang katapusan ng isang dating magandang pagkakaibigan? Ang banat ng intriga, ang pag-amin ni Tony na may sama siya ng loob kay Mariel. Ito ay nang hindi na makaiwas ang TV host, actress sa sunod-sunod na pag-uusisa ng mga taga-media sa press conference ng Kokey at Ako. Sama ba kayo ng gabi? Sama ba gabi? Wala na. Ayoko na pag-usapan. Pero kasi, alam naman niya yung siguro yung ginawa niya, so ng mga nangyari. Mula nang magkasama sina Tony at Mariel sa pag-host ng Pinoy Big Brother at Entertainment Live noong 2005 at 2007, naging matalik na silang magkaibigan. Ilang proyekto na rin ang kanilang pinagsamahan at lahat naging saksi sa kanilang magandang samahan. Sa pagputok ng balitang ito, marami ang nagtatanong, paano at saan nga ba nagsimula ang kanilang alitan? Ilang espekulasyon ang itinuturong ugat sa gusot ng dalawa at lahat ibubunyag. Uncensored. Unang espekulasyong dahilan, ang di umano'y pagkakaudlot ng pelikulang pagsasamahan dapat ni Tony at ni Robin Padilla, kung saan isa si Mariel sa itinuturo kung bakit hindi ito natuloy. Pero ang puwelta sa espekulasyon, Wala akong problema, hindi tungkol sa pelikula to. Wala akong problema sa pelikula. Ano to, bago pa nangyari yung pagtanggi ni Robin sa movie? Ay, hindi, wala nang pinalaman. Hindi. bago pa ito, minsan na ring nilinaw ni Mariel na walang katotohanan ang issue. Masakit. Masakit para sa akin na hindi matutuloy yung pelikula niya. Masakit para sa akin na inaano yung friendship namin. I love Tony. Tony will always be my sister. Ikalawang espekulasyon, ang balitang di umano pinag-aaway sila mismo ng kanilang mga fans na sinasabing nagalit dahil sa pagkakaudlot ng pelikula ni Tony at Robin. Alam mo naman ang mga fans, very sensitive sila, very affected sila sa nangyayari. Kaya hindi natin maiwasan. Sa isang K-text ni Mariel last July 29, sinabi nitong meron ngang mga fans na gumagawa ng gulo at pinag-aaway sila ni Tony. Ang puwelta naman sa espekulasyong ito, nagmula rin mismo kay Tony. Sa mga naaawa naman sa akin, na feeling nila na naaapi ako. Hindi po ako naaapi. Okay lang po talaga yun. Ganun po talaga. Kung tayo makipag-away kasi ako nga hindi ako nakikipag-away. At ang ikatlong espekulasyon, ang di umano'y pagsasabi ni Mariel ng mga salita sa likod ni Tony. Gano'n ka kasakit yun? Eh, syempre, hindi ko naman siguro sasabihin na tapos na ang lahat kung hindi ako nasaktan, di ba? Alam na nilang lahat yun. Alam na ng mga taong involved. And this is not coming from one person. This is coming from different As in, sources. sobrang ayoko nang i-elaborate. Basta bahala na lang sila kung i-deny at i-confirm. Basta ako, ang importante sa akin, marunong ako
napakahalaga na mga tao sa buhay ko. At ang buwelta sa espekulasyong ito, isang makahulugang reaksyon mula kay Mariel. Ano lang ang gusto mong sabihin dun sa sinabi ni Tony? Ang word niya kasi binabad mo. Anong isasagot mo na? Love and happiness. Sa mga anggulong naglalabasan tungkol sa away na ito, isang panibagong pasabog na revelasyon ang nalantad. Bago pa di umano pumasok sa The Buzz si Tony, ay hindi na sila okay ni Mariel. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naging emosyonal siya sa unang araw niya sa programa. I guess siguro because it's been a long time and it's so hard to pretend that I'm okay. Because may hangganan din naman siguro yung pasensya ng isang tao. I'm just relieved na inamin ko sa sarili ko na hindi ako okay. Kaugnay ng lahat ng ito, isang sagot ang naging buwelta di umano ni Mariel sa mga naging pahayag ni Tony. And we quote, "Less talk, less mistakes. Basta ang alam ko, wala akong ginagawang masama." End of quote. Ito na nga ba ang tuluyang pagtatapos ng isang magandang pagkakaibigan? Saan nga ba hahantong ang alitang ito? Ang mas matitinding bomba, ang mga pinipigilang emosyon, sasabog na The Buzz Uncensored. Okay, Tony? Yes, that was you. Ako, I want to hear your voice, Tito Boy, kasi I've been wanting to talk to you about it for the longest time, but ang dami kong doubts, ang dami kong iniisip na baka in time kasi matapos ng kahit na hindi ko na i-discuss sa'yo, but I guess dumating ako sa point na I can't, like what I said, I can't keep saying that I'm okay when I know in my heart that I'm not okay. Dalawang points, Tony. I appreciated the fact that, di ba nung naibalita natin ito, I was shocked because wala akong kaide-ideya. Dahil magkasama tayo dito tuwing linggo, and I had no inkling that you had problems with Mariel. Una, yung inyong pagiging magkaibigan nila Mariel at Bianca, I was very happy about. Yes. You know, it was and it is, and I hope it will be a wonderful, beautiful friendship. Hindi ako kasali doon. Okay? Meaning, ako'y isang kapatid, ako'y isang ama na nagmamasid, nanonood at masaya na magkakaibigan, magkakapatid ang aking mga alagang aking mga anak. Noong nagka-problema, nung pumutok ang balita, sabi ko sa sarili ko, una kong reaksyon talaga, sabi ko, ang hirap pala maging kasali na hindi ka kasali. Diba? It's very difficult. And I appreciated you. I know you had efforts to talk to me. May mga pagkakataon, sabi nga ng ating nila Roxy, na there were times that you wanted to talk to me, but you could not. Dahil ano nga naman ang ating pag-uusapan? Yes. Hindi ba? And I appreciated your courtesy. Hindi rin ito sinabi sa akin ni Mariel dahil hindi ugali ni Mariel ang magkwento rin sa akin beyond what I am supposed to do. I don't do small talk, you know, with a lot of my artists. So you won't be put on the same situation as well? Correct. But I wanna say this, no? I wanna say this. Pinag-isipan ko talaga ito ng mabuti. Sabi ko, ano ba ang gagawin ko? Ano ba ang gagawin natin dapat pag tayo'y naiipit sa gitna ng dalawang